Exactly, hindi na dahil hindi ko po alam kung ano iniisip niya at ano ang paninindigan niya sa pamilya at para sa kapatid niya. Dahil hindi namin pinag-uusapan ang kapatid niya dahil alam niya galit ako. Kaya hindi namin pinag-uusapan si Pangulong Bongbong Marcos. Totoo yan. Nakikialam ang ICC sa ginagawa natin para sa bayan natin. Nakikialam sila sa governance ng ating bayan. Sorry. Kailang ma'am, no problem. Relax lang ta ma'am. Relax lang, no problem. I love you, baby. Ganit. Sa 28, Sarah. Ihigog mata ka, Bibi Inday. Kuyaw ka ga. Yes, walang kapaguran pagmamahal. Wait lang po kasi para po hindi ano yung boses ni VP ma'am. Hindi magasgas. Sige, kinakusgan dito din. Saglit lang na, nagkaroon lang Saglit lang po kasi hindi po maririnig ninyo kasi ano po. So ayusin muna kasi Opo. para hindi magsigaw ng sigaw si... I love you, VP! It is our honor to see the President of the Philippines in the future. Diba? Tubig muna si VP. Saglit lang po mga kababayan kasi po ganyan po ang power ni VP Inday kasi pagdating niya, yung mga power na wala mismo. Totoo. Diba? Minigop niya pati yung... Oo. Hindi lang po ang Kongreso at Senado ang natatakot sa kanya kahit microphone. Oo. Sa Nutella na yan, ha? Oo. Yes! Duterte! 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 Hindi ubo magayta na nag-Duterte na taon sa pakagwag. Magandang tanghali sa inyong lahat. Maayong udto sa inyong tanan. Good noon to everyone. First off, I'd like to express my gratitude first to the Lord Almighty for giving us this day. Very sunny and beautiful weather day. And thank you for giving us another morning and another day in our lives. And we pray for our kababayans in the Philippines dahil doon naman hindi maganda ang panahon. Maulan, may bagyo, at marami ang baha at landslide. So meron tayong mga kababayan na nasa evacuation centers dahil merong mga preemptive evacuation yung mga barangay nila. Pangalawa, ang pagpapasalamat ko sa ating mga organizers para sa ating dalawang pagtitipon ngayong araw na ito. Una, ngayong umaga dito sa harap ng ICC building at pangalawa, mamayang hapon sa Lan Van Regan Park. At ang pangatlong pagpapasalamat ko ay sa inyong lahat dahil para sa akin mainit ito ba? Hindi natin ginagawa ito. Pero kahit mainit ay nandyan pa rin kayo. Pero kayong mga Europeans, gustong-gusto ninyo ito. Yes! Mainit ang pagtanggap namin sa iyo. Doon sa Pilipinas, diba tago tayo ng tago sa init? Bakit kayo dito? Nandito kayo, ma'am. Minsan na yung araw dito, Bibi. Mahal ang araw dito. Kaya pag nandiyan na yung araw ay magpaingat na lang yun. Kailangan namin ng vitamin D. Vitamin D.
Gusto ng mga afam brown. Sa mukha, uy. Sa mukha. Gusto ng mga afam brown. So, ang gusto natin afam. Na, nakaubo. Sino ang mga pinakagwapong afam dito sa Europe? Germans. Agad din. Mga Danish. Mga Danish. Mga Italian. Meetings. Totoo yan. Ganda yung kanilang afam na Pilipino. Pinood. Hindi, para sa inyo, afam na ang Pilipino. Matindi talaga. Itong isa sa... Pinakagahi ang Pinoy. Gahi ang binarugan! Gahi kay may prinsipyo! Pinakagahi ang ulo. Gahi ang binarugan! Basta Bisaya, gahi. I love you. Pinakagahi ang ulo ang Pilipino o ang Pilipina. Exacto mo. Isa tayo. Correct. Simple na pa siya yan, no? Super. Wagi ka sa arte. Yes. So, kinsay na ay lozenges din Artist ha. na tawa, pinalaki sila. Ayaw kumaw. Pinalaki silang kaya. May puso sa gobyerno. Reaction o Pantay-pantay ang... kung anang ako ang tingo. Pantay-pantay ang... Mga walay tulig kinsa. Sa lahat. Grabe na siya. Nung tanang nila siya. Huwag na siya lipod-lipod. No? Bakit natin permit dirihan to dalas dosi. Kuhan gini siya, no? Kaya, murag siya si Kon pa yung tatay. Yung papag yun. Oo. Si Aukayo. Kay nga no, kibalo. May matuloy. We love you, VP. Kay mangko na tugay ko mawala sa Pilipinas. Moto naging ako ang bana nga uban nun daw ang mga bata kung walay klase para dili dugay malayo daw sa ako. Alam So namin kasi isuroy yung na po rason na sila hindi ka dito agad sa tumakbo ng presidente. please believe it or not. Dahil yung Unya dito sa replace na ay pakusga na yung syagit. Akong anak, lingon siya sa ako ama. Sulayan man na kung kinsay mas kusog sa ato ang duha ka syagit. So may apel men. Magawa na to siya, i-sore throat na, nagkalintura na kagahapon. Unya ako, kanang action na og Bangin. wala ang ako ang tingo. Ay, sorry ma'am! Sorry, sandali. So, sumali kami doon sa, Kaliwat lagi. kalikasan ng sigaw. Pagkatapos noon, yung anak ko, nag-sore throat na. Kahapon, nag-sore throat na siya. Nilagnat na. Tapos ako na, nawala na yung boses ko. Okay. Natapos na ba mga pasalamat ko sa inyong lahat na kahit mainit ay nandyan pa rin kayo at sa inyong oras, walang ni isa dito ang binayaran para pumunta dito. Walang bayan! Oo nga, eh. Walang bayan! Kaya nga, malaki yung pagpapasalamat namin dahil kahit kailangan yung gumastos, ay nandito pa rin Absent pa. kayo. Kararating ko lang kay Tapos yung kahapon iba lang. walang tulog. Maaga kayo po. Para lang pumunta rito. Walang tulog. Tapos yung iba nagpalit ng day off. Nag-absent! Nag-call in sick. Nag-absent! Nag-absent! Pwede pala yun?
Baliktad. Pero nandito pa rin kayo. Bakit nandito tayong lahat? Para kay Tatay Digong. Para sa bayan! Para sa isang Pilipino na pilitang kinuha doon sa ating bansa, tinulak, aakyat ng eroplano at dinala dito sa Dahig para ikulong. Ipaglaban si Tatay Digong! Wala kang mahahanap na bansa sa buong mundo na ibinibigay ang kanilang kababayan sa mga dayuhan. Only in the Philippines! Only in the Philippines! Nakakahiya man na nakikita ng buong mundo, pero ganon ang nangyari sa dati nating Pangulong Rodrigo Duterte. Saan ba nagsimula ito lahat? Kaya ako nakiusap paulit-ulit sa ating mga organizers dito sa Dahig, sa ating mga kasama. Gusto ko sana magsalita sa harap ng ICC kasi gusto ko marinig ng ICC kung anong ginawa nila at ano yung pride na pinagpipilitan nila na hawakan at ikulong ang dating Pangulong Duterte. Una, nagsimula ito saan? Sa reklamo ni Trililin. Kaso! Siya tinawag na Trililin kasi nga may sayad. Dapat pulutan! Nagsasalita siya, nakikita mo talaga, naririnig mo. Meron talaga, may kulang yung tornilyo. Saan niya pinase yung kanyang paghain ng reklamo? Doon kay Las Cañas at kay Matubato. Na lumabas doon sa investigation, si Las Cañas ay merong kasong perjury o pagsisinungaling under oath. At paano ko pa nasabing na isa pang sinungaling si Las Cañas? Noong nag-iimbestiga sila Hindi po. at nagsasalita si Las Cañas, hindi niya kailanman nabanggit ang pangalan ko na kasama o may alam o kaparte ng DDS. Pero kung maalala ninyo, noong 2022, nanalo akong vice presidente. Anong sabi ni Las Cañas? Kasali na yan si Inday Sara Duterte sa DDS. Sabi niya, mas matindi pa yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So nakikita ninyo na ayaw nila na merong Duterte na umuupo bilang presidente o bilang vice-presidente. Yan yung witness ni Trillanes. Takot sila, ma. Bisto yung katarantaduhan nila. Mayroon ba? Kasi hindi na sila Nakikita natin yan. Ngayon, nakikita natin ang mga ginagawa nila. Yung isang witness nila, si Matubato, nandun din sa Senate investigation. Pero anong sinabi? Meron din. Kasi pala, it takes one to know one. So kung Trililin yung nag-file ng kaso, ang witness niya ay may sayad din. Diyan nagsimula ang Tinanong siya kung ilan ang pinatay niya, complaint. wala. Kahit isa. Sino ang kinsa ni Segunda? Sino ang sumunod? Ang mainstream media! ano sabi nila? 30,000 dead. Yes! Fake news! Umakyat sila sa 12. Umakyat sila sa 15,000. Umakyat sila sa 20. 30,000. Lahat ng mga namatay DDS. Pero kung hingiin mo sa kanila ang listahan, walang listahan ng 30,000.
sa charges nila. 43 counts of murder. Kaduda-duda pa yung ibang sinasabing biktima. Dahil hindi masabi, totoo nga, na sila ay biktima ng EJK. Alam ng ICC na ganyan ang estado ng kaso. Pero pinilit pa rin nilang kunin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na nila makuha yun eh. Pero ano nangyari? Binigay siya ng administrasyon ni Marcos, ibangag! Ibangag! Marcos Pisot! Nagkonsyaba ang ICC at ang administrasyon ni BBM. Gamitan tayo dito. Kailangan nyo ng kaso. Kailangan nyo ng mahal. Kailangan namin palayasin yan dito kasi talong-talo na kami sa politika. Yes. Totoo. Duterte! So nagkagamitan sila. Ngayon, merong tanong sa jurisdiction. O meron ka bang karapatan ICC na magpaakyat ng kaso at hawakan ang akusado, ang detainee dyan sa loob ng detention center? Ang tagal nilang magsabi na wala kaming jurisdiction. Kasi iniisip pa nila paano nila gagawin na sasabihin na meron silang jurisdiction. Nag-iisip pa sila ng paraan paano ba natin sasabihin na pwede nating iakyat itong kaso na ito at mag-trial tayo. Yes. Merong question sa interim release. Sinunod ng mga abogado lahat ng mga nakalagay sa Rome Statute. Interim release. Pero anong nangyari sa interim release? Ni object. Kinontra ng prosecution. Kaya sinabi ko, o bakit pa ba? Merong nakalagay dyan sa inyong Rome Statute ko no, na interim release, ay hindi niyo naman pala ibibigay sa mga akusado. So merong tao dyan sa loob ng ICC detention na nakakulong na ang pinagbasihan ay Marites, chismis, Mga chismosa! galing sa mainstream media na kontra sa kanyang mga prinsipyo at paniniwala. Meron tayo dating Pangulo na nakakulong dahil ginawa niya ang kanyang trabaho para sa bayan. Ano ba ang ICC? Crimes Against Humanity. Maayos pa po ang Pilipinas! Hindi natin kailangan ang ICC. Correct? Totoo yan. Nakikialam ang ICC sa ginagawa natin para sa bayan natin. Nakikialam sila sa governance ng ating bayan. Nakikialam sila, ma'am, dahil meron silang some sort of unang-una, agenda, at kailangan nila panindigan yung suporta na pera na ibinibigay ng iba't ibang mga bansa para sa kanila. At meron silang ina-apply na global order para sa lahat. Pwede ba yun? Nakikialam sila sa pagpapatakbo o sa gusto ng mga sariling Pilipino para sa kanilang bayan o sa Pilipinas. Pwede ba yun? Hindi, ma'am. Kaya tayo nandito kasi gusto natin sabihin sa ICC. Bitawan nyo na yan. Huwag nyo kaming pakialaman. Yes! Dahil bansa namin ito, Huwag kayong pakialam. kung ano yung gusto naming mangyari,
kami lang mga Pilipino ang magdidesisyon. Yes! Bangag, resign! Send him home! Yes, ma'am. Bring Like him sinabi ko home! sa'yo, may collusion. Pinag-usapan na ng ICC. Kailangan namin ng kaso. Alam niyo ba, isa na lang ang kaso sa loob ng ICC. Ang kaso na lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hawak na hawak. Pilit na pilit sila. Na ang hawakan yung kaso. Kahit nga sabi ko, sino ba ang witness nyo? Isang tao na convicted na ng perjury at isang tao na sinabi may sayad talaga. Hindi nila pwedeng gawin yan sa isang Pilipino, ma'am, na gustong bumalik sa kanyang bansa. Switzerland! Sa Davao City, ma'am, tatanggapin namin. Ang gusto talaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, lagi niya sinasabi, 80 years old na ako, ilang taon na lang ang naiwan sa buhay ko. Gusto ko lang umuwi para mamatay sa Pilipinas. Yan ang paulit-ulit na sinasabi niya. Kaya sinasabi ko rin sa kanya na huwag ka muna mamatay dahil wala ka pa sa Pilipinas. Di ba, ma'am? Yes, ma'am. Taka? Nagpo-protest na tayo. Nagpingay na tayo. Meron na tayo mga makasuling na abogado. Parang hindi tayo pinakikita ng mundo. Ano ang dapat namin gawin? Tayo ng ICC. As a Dutch citizen, ma'am, pwede ka sumulat sa Dutch government. Bakit kayo may participation sa pagkuha ng aming dating Pangulo? Pinapasok ninyo dito sa inyong bansa, nakita ng lahat ng buong mundo na tinulak siya sa eroplano. Pero pinapasok ninyo dito sa inyong bansa kahit walang passport. Hindi pwedeng gawin yan. Pero lahat sila tahimik. Pag-ikaw sa Presidente VP. Go, go, go! Sa dahig. But why is it? We always keep coming without resolve. You know what? Why don't we just kick this Marcos out of the Malacanang? No Filipino is right to kick back his countrymen from his own land. No one. Darating tayo dyan, ma'am, sa ginagawa ng administrasyon ngayon sa Laban lang! Duterte! Laban! Pagod na po kami balik. Kasi hanggang dito na lang ba kami? Sisigaw kami ng sisigaw. Bawal mapagod. Laban, Duterte! Ngayon, ano ang mangyayari? Laban! Nagsisigawan na. Hindi na kami hanggang dyan lang po. Bigli. Ano na po? Ito ba ako na maglayo wala ko doon? It's happening in the Busan Storm. Hello. So this is pain for us. It's pain for all of us. So there must be a legal. There must be a pressure to the President Marcos, please.
ko lang ng, bigyan lang kita ng some sort of explanation. Kahit alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin mapalayas si BBM sa pwesto. Kasi wala tayong nakikita pagbabago o pagtutuloy ng pagbabago na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na yan ang rason kung bakit natin siya binoto. Pero ma'am, kahit man mapalayas natin ang adik na presidente natin, hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So dalawang bagay po yun, ma'am. Kailangan natin mapadismiss ang kaso ni Pangulong Duterte at mapabalik siya sa Pilipinas. Lalaban tayo! Iba po yung bagay na meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsikin ang ating presidente ngayon. Tama! Kaya po nauna ang aking sinasabi kanina about sa ICC at sa kaso ni President Duterte dahil gusto ko marinig ng ICC mula sa atin kung ano yung ginagawa nila sa kababayan natin. Kinuha nila, binigay siya ni BBM sa ICC. Pero hindi makukuha pabalik ni BBM si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pilipino, ikaw na ang presidente, mapauwi na. Bakit? Kasi pumasok na siya sa kulungan. Under custody na siya sa ICC. Kasi sinurrender siya ng Pilipinas. Pero mali yung pagkuha, di ba? Yes, ma'am. Yan din ang sinasabi natin, ma'am. Bakit? Still, we have to respect Tulad the ng legal sinabi ko, offices. nagtanong si ma'am, ano bang magagawa namin? Tanungin niyo ang Dutch government. Bakit kayo sumali sa pag-kidnap? Bakit kayo sumali sa extraordinary rendition kay dating Pangulong Duterte? At ganun din ang ICC. Punuin ba na Sabi nila, sila ay para sa human rights, sila ay para sa democracy, liberty, freedom. Pero, nakita natin, di ba? Anong ginawa nila? Tinanggap nila with open arms ang tao kinidnap sa sariling bayan. Para magkapera sila. Aron pa ta, bubuhon pa ta nga isunod ang isunod ang Yes, ma'am. Pero, hindi dahil sa ICC. No. Kundi ang Interpol ang sinunod. na Kung pwedeng sinong principal ng sabihin Interpol? ang ICC. Pilipinas Same story. na ibigay niyo yan sa amin dito habang kayo ay nagtatrial at nagkakaso. At kami, ang maninigurado, na a-attend siya sa kanyang hearing. Napupunta siya sa mga lahat ng patawag ninyo. At hindi siya mawawala. Ba't di nila sa ginagawa? Yes, ma'am. Kasi ano eh, pumunta ako. Tamang proseso. Oh, saglit lang po. Sorry. Yes, ma'am. Kasi gusto nila tumulong o mag-cooperate. Bakit? Ang tanong po ay, bakit ginagastusan ng gobyerno ng Pilipinas ang mga peking witnesses dito sa kaso, sa ICC? Kasi, ma'am, gusto nilang mag-cooperate. Gusto nilang mag-cooperate sa ICC case. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, nagagamitan sila in collusion. Kayo ICC, wala na kayong kaso, bibigyan namin kayo ng kaso. Ito, kalaban namin sa politika, na natatalo kami sa politika, ibibigay namin sa inyo. At sa inyo na yan, ikulong nyo na yan para hindi na siya makabalik sa bansa.
ma'am. May tanong po ako. Kung kami pong mga Pilipino dito sa European countries, magkakaroon po kami ng petition sa European Parliament. Magkakaroon po kami ng petition Work that way. Yan ang hindi ko. Ang tanong dito ay kung ang mga Pilipino daw na nasa Europe ay magpetisyon sa European Parliament, magkakaroon ba ito ng impact sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi ko po masagot yan, ma'am, pero wala pong mawawala sa atin kung gagawin natin yan. Sabay-sabay tayong lahat, kahit hindi mga citizen ng Europe, ng mga Pilipino, sabay-sabay tayong lahat at iakyat natin sa European Parliament. Yung mga European leaders kasi galit kay Tatay Digong dahil hindi nila Makontrol, no? hindi nila mabraso. Dito na naglilista Dahil alam nila kung na ano may yung mga panindigan. suggestions ninyo at gagawin natin yan. Yes, sir.